Sa verse 13, mga kapatid, hindi ako napapalagay na nakamit ko na, ngunit may isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sumisikap na marating ang layunin na ko makamtan. So, isa sa pagkakaroon ng isang matagumpay na Kristiyano na malimot daw yung ating nakaraan. Pilitin natin malimot. Sabi dito, limutin mo na. Limot. Sabi niya dito, nililimot niya na ang nakaraan. So para tayo ay magtagumpay bilang isang Kristiyano. Amen. Kaya nagsabi niya, huwag mo nang balikan yung kasalanan. Diba? Limutin mo na kung ano ka dati. Siguro naman lahat tayo may mga nakaraan. Kasi diba sabi nga dito, mahirap mag-step forward kung paulit-ulit tayong bumabalik. Kaya nga tayo minsan nagiging stagnant, nakatayo na lang tayo. Kasi paulit-ulit tayong bumabalik. Diba yung gusto natin mag-forward, pero bumalik na naman ulit tayo. Hindi tayo magtatagumpay kung paulit-ulit natin ginagawa yung mga bagay na ikakasira din natin bilang isang Kristiyano. So sabi dito ni Pablo, diba, habang nililimot ko ang nakaraan, sinisikap niya na marating ang nais na makamtan. So ang nais niya parating dito mga kapatid, ang tagumpay ay nasa atin din. Amen? Ang tagumpay nasa atin yan. Hawak natin yan dahil nga sabi nga, binigyan tayo ng choices ng Panginoon. Susunod ka? Oo. Diba kaya nga may oo, hindi, tama o mali. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng choices lagi. Kaya nga sabi dito, ang mga kapatid, limutin mo na kung ano yung nakaraan. Huwag mo nang balikan. May mga kasalanan tayo na paulit-ulit lang din. Kaya tayo minsan napapatanong sa sarili natin na, Lord, anak mo ba talaga ako? Sabi ni Lord, tanong ka pa. Nagtanong ka pa talaga. Diba? Minsan narapatanong tayo, Lord, totoo ka ba? Bakit parang hindi kita nararanasan? Huwag mo tanungin ang Lord. Tanungin mo sarili mo. O yung Lord, bakit ganito? Ganito yung mga anak ko, hindi na nakikinig sa akin. Diba? Bakit matigas ang ulo ng mga anak ko? Wait lang, tanungin mo muna yung sarili mo. Naging worthy ba ako? Amen? Tandaan natin lagi na ang Panginoon ay nandiyan. Alam naman natin ng Lord nandiyan, di ba? Alam natin lahat yan na nandiyan ng Lord. Pero ano nga ba yung ginagawa natin para makamtan natin yung presensya niya? O yung mapalitan natin yung shed na dugo ng Panginoon na ibinigay niya sa atin? Sabi ng Lord, alam mo yan, anak. Di ba? Meron na tayong knowledge and wisdom na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi sa verse 14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagtatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus at nabubuhay at ang buhay na nasa langit. So, ang sabi dito, patungo sa hanggan upang makamtan ang gantimpala. Saan nga ba ang hangganan? Alam niyo ba ang hangganan? Kung saan tayo hanggan? Ang dulo. May nakapagsabi ang kamatayan daw ang hangganan. Hindi yun ang hangganan natin. Alam niyo kung saan ang hangganan natin? Diba sabi dito, sabi niya dito, habang naghihintay sa kanyang kamatayan, hindi siya tumitigil na gawin ang layunin ng Panginoon sa kanyang buhay. Yan ang makabulong buhay na huwag natin hintayin ang kamatayan natin. Ang mahalaga, tinapos natin ang pinapagawa o layunin ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, totoo, maraming hadlang, maraming pagsubok, maraming sakit, ngunit kung nakapokus tayo sa pinapagawa ng Panginoon, walang mahirap na hamon sa atin. So, sinasabi ko dito, ang kamatayan ay hindi hangganan. Alam niyo yung hangganan kung saan natin pagiging Kristiyano? Kasi yung kamatayan para lang yan sa mga
para yan sa mga, um, hindi pa naniniwala talaga ngayon. Ang pinakahangganan natin, pag nararanasan na natin yung kasayahan sa puso natin. Kapag nakiklaim na natin na, pag may problema tayo, pag nasasabi na, Lord, ibibigay ko sa iyo. Diba? Kaya ang sabi kanina, Lord, I surrender to you. Kapag kaya na natin i-share ang salita ng Panginoon na kahit anong prosecution kagaya ng dinanas ni Saulo. Diba parang kampante ka na, wala ka ng fear sa puso mo dahil alam mo na handyan yung Lord. So ang hangganan natin ay si Jesus Christ. Hindi ang kamatayan, kasi ang kamatayan given na yan. Diba sabi ng mga iba, wala na, katapusan niya na yan. Pero may nag-aantay pang buhay para sa Kanya. Sa ating mga Kristiyano, hindi katapusan yun. Kasayahan yun. Bakit? Dahil nakakarating na tayo sa gantimpala niya, di ba? Kumbaga, pag graduate tayo ng school, di ba? Parang napakasaya, di ba, na narating na natin yun. Pero may next level pa yun. Hindi pa tapos yun. Pag nakagraduate ka ba ng college, tapos ka na? Di ba? Hindi pa. Patuloy, paulit-ulit, di ba? Pag nakapagtrabaho ka na, tapos na ba? Pag kumikita ka na ba ng pera, tapos na yun? Walang katapusan ng buhay. Nakakapagod. Minsan nga, nakakapagod na buhay. Pero patuloy tayong lumalaban. Kasi gusto natin yung gantimpala ng Panginoon, di ba? Kapag nakapagtrabaho ka na, tapos na. Kapag nakapag-asawa ka na ba, tapos na. Walang katapusan. Kahit namatay ka, hindi pa rin tapos. Pero, pag namatay tayo, doon natin mararanasan yung gantimpala ng Panginoon. Amen? So, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Sabi niya rito, diba? Ngunit kung nakafocus tayo sa pinapagawa ng Panginoon sa buhay natin, ang kahirapan ay nagsisilbing hamon at hindi hadlang. Naniniwala kayo? Nang kahirapan ay hindi yan naman yan hamon sa buhay. At hindi yan, isa lang yung hamon pero hindi hadlang. Kumbaga hindi hadlang. So wala tayong karapatan. Sabi ng Lord, the trials, binigay ko yan sa'yo para matuto tayo lahat. Amen? Para matuto tayo sa buhay. Maraming paraan para binago tayo ng Panginoon. So wag na natin balikan. So, glory to God. Yun lamang po ang mensahe ng Panginoon sa oras ito. No?